It is definitely one of those brutal murders that Bengaluru has seen. The Mahalakshmi murder case, which has shocked the entire country. Noong September 21, 2024, bandang 7 a.m., ay may isang normal na umaga para sa mga taga Bengaluru na kapital ng Karnataka sa Southern India. Ang mga ina ay naghahanda ng almusal sa kanilang kusina, habang mga bata ay naghahanda para pumasok sa paaralan. At ang mga profesional na trabahador ay pupunta sa kanilang trabaho. Gayunpaman ay may nangyaring ikinagulat ng mga residente ng Vialikaval area ng Bengaluru noong araw na yon, na nagpadama ng takot sa kanila. Dahil nung umagang yon, ang mga magkakapit-bahay sa 3 palapag na gusali sa lugar na ito ay biglang nagsimulang may mapansin na isang napakabahong amoy. Dahil dito ang isa sa residente doon ay nagpasyang tawagan ang may-ari ng gusali at sinabi niya sa may-ari na di umano ay mayroong isang masamang amoy na nagmumula sa isa sa mga apartment sa gusali nito. At nang pinuntahan daw nila upang tingnan ang first floor, ay napansin nilang nakalak ito. Kaya naman dali-dali nilang pinapapunta ang landlord sa gusali para i-check ito. At sa sandaling matanggap ng may-ari ang balitang ito, agad siyang pumunta sa gusali. Ngayon maging siya ay nalanghap ang nakakasulasok ng mabahong amoy, at kahit siya ay nahihirapang tumayo doon. Ang flat kung saan nanggagaling ang amoy ay nirerentahan ng isang babae na nagngangalang Mahalakshmi na nakatira doon sa nakalipas na 5 buwan. Sinubukan muna ng may-ari na tawagan si Mahalakshmi, ngunit ang kanyang telepono ay naka-off. Nang gumawa sila ng kasunduan noon para sa pag-uupa, ay ibinigay ni Mahalakshmi ang numero ng kanyang ina at kapatid na babae bilang emergency contact. Kaya naman tinawagan ng may-ari ang ina ni Mahalakshmi na si Mina. At ang unang tanong ng landlord ay kung nasaan si Mahalakshmi. Bilang tugon ay takang-takang sinabi ng ginang na tinatawagan daw niya ang anak sa nakalipas na 15 araw. Ngunit naka-off ang cellphone nito. Matapos na marinig ito, sinabi ng may-ari ng bahay na may masamang amoy silang nalalanghap mula sa apartment ni Mahalakshmi at kailangan nila siyang puntahan. Sa mga narinig na ito ay biglang kinabahan ng pamilya ni Mahalakshmi. Ang ina at kapatid na babae ni Mahalakshmi ay nagmamadaling pumunta sa apartment na may dalang duplicate key. Sa katunayan, si Ginang Mina ay madalas na tumutuloy sa flat ng kanyang anak. Kaya naman binigyan siya ni Mahalakshmi ng ekstrang susi para makabisita siya pag kinakailangan. At bandang 3:00 ng hapon ay binuksan ng may-ari ng bahay at ng ilang kapitbahay ang apartment ni Mahalakshmi gamit ang duplicate key. At sa sandaling bumukas ang pinto, ay isang mabahong amoy ang bumungad palabas, dahilan upang lahat ay napaatras saglit. At matapos na makaipon ng lakas ng loob ay pumasok silang muli. At dahil madilim sa loob ng apartment, ay una nilang binuksan ang ilaw at doon ay napansin nila ang tuyong pulang mantsa sa sahig. At sa pag-iikot ng kanilang mga mata ay mabilis nilang nakita ang ilang piraso ng laman ng tao sa sahig. Sa puntong yun ay may nararamdaman ng kakaiba ang ina at kapatid ni Mahalakshmi, kaya naman hindi na nila napigilan ang pag-iyak. Kaya naman ang may-ari ng bahay ay agad na tumawag ng pulis at sa loob lamang ng ilang minuto ay mabilis na dumating ang isang team mula sa Bengaluru Police sa pinangyarihan. Isang pangkat na mga opisyal na nakasuot ng mask ang pumasok sa flat. Gayunpaman ilang segundo lang ay agad din silang lumabas dahil hindi nila matiis ang nakakasulasok na amoy sa silid. At nagsuot sila ng dobleng patong ng mask at muling pumasok sa flat. Samantala, habang sinisiyasat ang pinangyarihan ng krimen, 2 hanggang 3 sa mga opisyal ang sumuka pa nga dahil hindi pa sila nakakasaksi ng isang kahindik-hindik na eksena ng krimen tulad nito sa kanilang buhay. Gayunpaman ang ilang officers ay napansin ang bahid ng ilang tuyong dugo sa refrigerator sa kusina. Nang lumapit ang ilang opisyal sa refrigerator, ay napansin nilang nakabukas ang pinto nito. At nang binuksan nila ang pinto ay bumungad sa kanila ang isang putol-putol na katawan ng tao. Ang mga opisyal ay nabigla sa nakita. Ang larawan ng refrigerator na ito ay nag-viral sa internet. At ang itsura ng putol-putol na katawan sa loob ay talagang nakakagambala. At ang may mga mahihinang loob ay hindi makakayanang makita ito.
At kahit pa ang mga pulis ay nawalan ng lakas ng loob sa nakita. Pagkatapos ay tumawag sila ng forensic expert sa pinangyarihan ng krimen. At kasabay ng pagdating ng forensic team sa lugar, ay siyang pagkalat ng balita sa buong Villicabal area at napakaraming tao ang nagdagsaan sa labas ng gusali. At matapos na kolektahin ng forensic team ang lahat ng peraso ng katawan, ay dinala nila ito sa hospital at sa kabinilang na may kabuo ang 59 na peraso. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mukha ng katawan ay malinaw na sa lahat na ang pinagputol-putol na katawan ay ang 29 na taong gulang na si Mahalakshmi. Ngayon bago tayo magpatuloy sa pagsisiyasat, ay alamin muna natin ang background ni Mahalakshmi. Si Mahalakshmi ay orihinal na mula sa Nepal. Hanggang 2019, ang kanyang pamilya ay nakatira sa Nepal. Ngunit sa panahong yon, ay inayos ng kanyang pamilya ang kanyang kasal sa lalaking Nepali na nagngangalang Hemant Das. At pagkatapos ng kanilang kasal, ang dalaway lumipat sa India mula Nepal, na umaasang magkakaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho at mas maginhawang buhay. At matapos noon ay nanirahan sila sa lungsod ng Bengaluru at nagsimulang magtrabaho si Hemant sa isang cellphone shop, habang nakakuha ng trabaho si Mahalakshmi sa isang garment factory. At ang mag-asawa ay tumira sa isang inuupahang bahay sa lugar ng Bengaluru na tinatawag na Nelamangala. Hindi nagtagal ay nabiyayaan ang mag-asawa ng isang anak na babae. Sa una ay maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Ngunit pagsapit ng huling bahagi ng 2023 ay nagdiborsyo ang mag-asawa dahil sa patuloy na mga alitan sa pagitan nila. At ang isa sa dahilan ng kanilang palaging pagtatalo ay ang hinala ni Hemant na ang kanyang asawa ay nakikipagrelasyon sa hairdresser na nagngangalang Ashraf, na humantong sa araw-araw na pagtatalo sa pagitan nila. Sa huli ay nagtulak na maghiwalay na lang sila ng landas. Sa simula ng paghihiwalay, ang anak na babae ay nanatili sa puder ni Mahalakshmi hanggang 4 na buwan. Gayunpaman kalaunan ay ibinigay din ni Mahalakshmi ang bata sa asawang si Hemant. At pagsapit ng March 2024, umupa si Mahalakshmi ng bahay sa Villicabal area. At sa puntong ito, ang ina at kapatid na babae ni Mahalakshmi na nasa Nepal ay lumipat din sa India. Ang tanging naiwan sa Nepal ay ang kapatid niyang lalaki. Sa kabila ng diborsyo ay binibisita ni Mahalakshmi ang kanilang anak isang beses bawat 2 linggo o isang beses kada isang buwan. Ngayon balikan natin ang pagsisiyasat ng Bengaluru Police. Samantala, natuklasan ng pulisya na si Mahalakshmi ay huling nakita noong August 19. At pagkatapos na mahayag ang impormasyong ito, ay nagsagawa ng masusing pagkalap ng anumang impormasyon o mahalagang ebidensya ang pulisya sa pinangyarihan ng krimen. At di nagtagal ay natagpuan nila ang isang traveling bag na malapit sa refrigerator sa silid. Bukod pa rito ay natagpuan din ng pulisya ang isang cellphone sa tabi ng kama sa kwarto. At nang suriin ng cellphone, ay napag-alaman nilang pag-aari yon ni Mahalakshmi. Agad nilang sinuri ang detalye ng phone record calls na nagpapatunay na ang huling pagkakataong namatay ang cellphone nito ay noong September 2. Doon ay napag-isip-isip ng mga pulis na si Mahalakshmi ay pinaslang noong gabi ng September 2 o umaga ng September 3. At natuklasan ng pulisya ang bangkay ni Mahalakshmi sa apartment noong September 21. At mas malinaw na sa lahat na si Mahalakshmi ay pinaslang 18 araw na ang nakakaraan. Samantala, ang pinto sa apartment ni Mahalakshmi ay nakalak mula sa labas na nangangahulugan na matapos siyang patayin ng killer at pagpirapirosahin ang kanyang katawan sa kainimbak sa refrigerator saka ito tumakas. Kaya naman sinimulan ng pulisya na tanungin ang bawat individual na konektado sa kaso. At sa mga oras na ito, ay na-autopsy na ang katawan ni Mahalakshmi. At kalaunan ay ibinigay ng pulisya ang kanyang katawan sa kanyang pamilya. At doon ay dumating na din ang kanyang kapatid na lalaki na mula sa Nepal. At ginawa ang ritual para sa paglibing sa kanya. At pagkatapos nito ay nagsimula ang mga pulis sa masusing pag-iimbestiga. At para maging makabuluhan ang kaso, ang ilang grupo ng pulisya ay nagpasyang mag-imbestiga sa iba't ibang direksyon. Habang isang team ay nakikipag-usap sa mga kamag-anak at kapitbahay ni Mahalakshmi, ang isa namang team ay sinusubukang tingnan ang bawat CCTV camera sa lugar.
At nang tanungin ng mga pulis sa mga kapitbahay ay lumalabas na hindi sila masyadong kilala ni Mahalakshmi. Sa katunayan, si Mahalakshmi ay umaalis sa kanyang bahay araw-araw bandang 9:30 a.m. at uuwi bago mag 10:30 p.m. Sa kabuuan, ang mga tao ay gumigising sa umaga o papasok sa trabaho. Kaya naman hindi nagkakaroon si Mahalakshmi ng pagkakataong makipag-usap sa kanila. At kapag bumalik siya ng 10:30 p.m., ang mga tao ay natutulog na o nasa loob ng kanilang tahanan. Gayunpaman sa kanilang pagtatanong ng mas malalim, may nabanggit ang mga kapitbahay na di umano, ay may napapansin daw silang isang lalaki na dumarating para sunduin o ihatid si Mahalakshmi sa kanyang bahay, sakay ng bisikleta nito. At nang marinig ito ng mga pulis, ang kanilang hinala ay nabaling sa hindi kilalang lalaking ito. At sa puntong yun ay pinagpalagay ng pulisya ng Bengaluru na ang lalaking ito ay si Ashraf, ang taong naging dahilan ng paghihiwalay ni Mahalakshmi at ng kanyang asawa. Dahil dito sinimulan ng Bengaluru Police na ituring na si Ashraf ang pangunahing suspek at sinimulan nilang hanapin siya. Nang maglaon ay sinamahan ni Hemant Das ang pulisya papunta kay Ashraf na nagkataon namang nasa kanyang shop. At noong mga panahong yon, dinala ng pulisya si Ashraf sa kanilang istasyon at tinanong siya ng 11 hanggang 12 oras, kung saan sinabi niya na matagal na silang hindi nag-uusap o nagkikita ni Mahalakshmi. At sa panahong ito ay sinuri nila ang kanyang phone record call sa nakalipas na buwan. At doon ay napag-alaman nila na si Ashraf ay walang kontak kay Mahalakshmi sa loob ng mahabang panahon. At ang kanyang lokasyon mula September 1 hanggang September 21 ay hindi malapit sa lugar kung saan nakatira si Mahalakshmi. Kinuwestiyon din ng kapulisan ang kanyang mga kapitbahay sa barbershop at tahanan. Sa huli, matapos na suriin maigi ang parehong technical at physical na ebidensya, ay napagpasyahan ng pulisya na nagsasabi ng totoo si Ashraf at inalis siya sa listahan ng mga suspek. Ngayon ang mga pulis ay nahaharap pa rin sa mga parehong tanong na kung sino ang lalaking brutal na pumatay kay Mahalakshmi. At sa ngayon ay halos isang araw na ang lumipas mula nang simulan ng pulisya ang kanilang investigasyon. At ang petsa ay September 22, 2024. At blanco pa rin ang resulta. At dahil sa naka-off ang cellphone ni Mahalakshmi noong September 2, ay sinimulan ng pulisya na mag-backtracking sa mga CCTV camera sa mga pribadong gusali sa Viali Caval simula noong September 1 papalik. Tulad ng bangko, ATM machines at opisina. At sa prosesong ito ay nakakita ang pulisya ng isang lalaki sa isang CCTV camera na papunta sa bahay ni Mahalakshmi noong September 2. At doon ay kitang-kita ng pulisya ang kanyang mukha. Ngunit pinili nilang huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa media. Ang dahilan sa likod nito ay ayaw nilang marinig ng killer ang kanyang pangalan sa balita dahil baka tumakas ito sa ibang lugar o bansa. Sa katunayan, sa panahon ng investigasyon, ay nagpunta ang mga pulis sa garment factory kung saan nagtatrabaho si Mahalakshmi dahil may nakapagbigay alam sa kanila na ang taong pinaghihinalaan nila ay kasamahan ni Mahalakshmi sa trabaho. At doon ay kinumpirma nila ang pangalan at address ng suspek at nalaman nila na pagkatapos ng September 1 ay hindi na nagpakita si Mahalakshmi sa trabaho at maging ang 31 taong gulang na lalaki na nagngangalang Mukti Ranjan Roy ay huminto na rin sa pagpasok sa trabaho mula September 1. Sa ngayon, nakuha ng pulisya ang numero ng telepono ni Mukti Ranjan mula sa pabrika. Kasama ng mga call detail records at location history, natuklasan din nila na si Mukti Ranjan ay nakipag-usap kay Mahalakshmi noong September 1, 2024. Bukod pa rito, ang lokasyon ni Mukti Ranjan noong September 2 at 3 ay natrace nila sa bahay ni Mahalakshmi. At ito ang unang solid evidence na hawak ng mga pulisya para sa kaso. Matapos noon, ang mga pulis ay nagsimulang imbestigahan ng mas malalim si Mukti Ranjan. At nalaman nilang nakatira ito sa inuupahang bahay sa Bengaluru kasama ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na si Shriti Ranjan Roy. At nang pinunta ng mga pulis ang kanilang inuupahang bahay, ay nadatnan nila si Shriti. At nang tinanong nila ito sa una, ay sinabi niya na ang kanyang kuya di umano ay pumunta sa village para bisitahin ang kanilang ina. Ngunit pagkatapos napigaing maigi ng mga pulis si Shriti, ay napilitan itong umamin at sinabing si Mahalakshmi ay pinatay ng kanyang kuya na si Mukti Ranjan Roy. Di umano ay nag-confess daw ito sa kanya at inamin ang lahat bago umalis.
Ikinuwento niya sa mga pulis na habang nagtatrabaho sa isang pabrika sina Mahalakshmi at Mukti Ranjan, ay nagsimulang umibig sa isa't isa ang dalawa. Gayunpaman pagkalipas ng ilang buwan ay lumala ang kanilang relasyon na humantong sa madalas na pagtatalo. Pagkatapos noong September 3, 2024, ay tinawagan siya ni Mukti Ranjan at sinabing kailangan nilang lisanin ang inuupahang bahay na kanilang tinitirhan. Sa kanyang pananalita daw ay halatang kinakabahan ito. Kaya tinanong niya ang kanyang kuya na kung bakit kailangan nilang lumipat. Sumagot daw si Mukti Ranjan at sinabing sasabihin niya ang dahilan pag-uwi niya. At nang makauwi daw si Mukti Ranjan ay mabilis siyang pinag-iimpake nito at sinabing pinatay niya ang kanyang kasintahan na si Mahalakshmi gamit ang sarili niyang mga kamay. At ngayon ay balak niyang lisanin ang Bengaluru. At pinaghahanap daw siya ng kanyang kuya ng mauupahan sa ibang lugar at magsimulang manirahan doon. At pagkatapos ng kanyang ginawang pag-amin, si Mukti Ranjan ay umalis, ngunit ang kanyang kapatid na si Shriti ay hindi tumakas. Samantala, sinimulang subaybayan ng pulisya ang lokasyon ni Mukti Ranjan gamit ang numero ng kanyang telepono at natuklasan nilang active ang kanyang cellphone sa Bhubaneswar na isang city sa Odisha at 899 miles ang layo mula sa Bengaluru. Ngunit noong gabi ng September 23, 2024, si Mukti Ranjan na patungo sa Bhubaneswar ay papuntang Kolkata na isang lungsod sa West Bengal. Kaya naman ang koponan ng Bengaluru Police ay naglakbay patungong Kolkata na 274 miles away mula Bhubaneswar. Gayunpaman nang dumating mga pulis doon, nalaman nila mula sa lokasyon ng cellphone ni Mukti Ranjan na siya'y pabalik na patungo sa kanyang bayan sa Odisha. At gabi na noong September 24 nang narating niya ang distrito ng Badrak kung saan nakatira ang kanyang ina at iba pang miyembro ng pamilya. Gayunpaman nang dumating si Mukti Ranjan sa tahanan ng kanyang pamilya, ay kitang-kita ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Ngunit wala silang kaide-ideya na ang kanilang anak ay nakagawa pala ng pagpatay sa isang babae. At nang mahimbing nang natutulog ang buong pamilya ng 4 AM ng September 25, ay gumising si Mukti Ranjan. Inilagay niya ang kanyang laptop at ilang gamit sa kanyang bag at umalis sakay ng scooter ng kanyang ama. Matapos nun ay naglakbay siya ng 3 kilometrong layo mula sa kanilang tahanan at tumigil malapit sa isang sementeryo. Bandang 7 AM, ang mga taong dumadaan ay may nakitang lalaki na nakasabit sa puno. Sa totoo lang, ang taong nakasabit sa puno ay walang iba kundi si Mukti Ranjan Roy, ang taong pumatay kay Mahalakshmi. Agad na ipinagbigay alam ng mga tao sa Odisha Police ang pangyayari. Ngunit sa mga oras na ito ay wala pa silang idea kung sino ang lalaking ito. Di nagtagal ay may ilang tao na pumaroon sa pinangyarihan ng krimen na nakilala si Mukti Ranjan at agad ding ibinalita sa miyembro ng kanyang pamilya ang nangyari. Pagkatapos nun ay ipinadala ng pulisya ang kanyang bangkay sa isang malapit na ospital habang ilang mga pulis ay tinitingnan ang scooter at kanyang bag. Doon ang Odisha Police ay nakakita ng isang suicide note at sa sulat ay nalaman nila ang dahilan kung bakit niya kinitil ang sariling buhay. Sa kanyang sulat kamay na suicide note ay umamin si Mukti Ranjan sa ginawang pagpatay kay Mahalakshmi. Dito'y sinabi niya, "Ginawa ko yon, pinatay ko siya dahil sawang-sawa na ako sa pag-uugali niya. Palagi niya akong inaaway at hinihingan ng pera. At sa panahon ng pagtatalo namin noong gabi ng September 2, ay nauwi sa pisikal na karahasan ang pagtanggi ko sa pamimilit niyang pakasalan siya. At hindi na ako nakapagtimpi at napatay ko siya." Sa ngayon, malinaw na mula sa suicide note na si Mukti Ranjan ay talagang may pananagutan sa pagpatay kay Mahalakshmi. Gayunpaman ay may teorya din ang pulisya na ang itim na traveling bag na natagpuan sa loob ng flat ni Mahalakshmi ay inihanda ni Mukti Ranjan para isilid ang kanyang katawan dito at itapon sa malayong lugar. Ngunit dahil sa masikip na lugar ng Vyalikaval, ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na itapon ng katawan ni Mahalakshmi sa labas. Kaya pinagputol-putol na lang niya ito saka isinilit sa refrigerator. At bagamat natunto ng pangkat ng Bengaluru Police ang lokasyon ni Mukti Ranjan, ay naabutan naman nila itong wala ng buhay. At kung dumating lamang sila ng mas maaga, ay maaaring nahuli nila ito ng buhay, ilang oras lamang ang nakalipas. Gayunpaman ay hindi pa rin nare-recover ng pulisya ng Bengaluru ang matalim na sandatang ginamit niya sa katawan ni Mahalakshmi.
Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya upang kumpirmahin ang ilang detalye, kahit na ito'y case closed na. Yun lamang po para sa araw na ito. Until next time, salamat sa pakikinig.